Celine POV. Tumulong luha ko habang paakyat sa kwarto ni Doreen. Libo-libong takot ang rumaragasa sa aking isiping sasaktan naman ako ng mga to. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pinunasan ko rin ng luha sa mga mata ko. Akmang kakatok ako nang biglang bumukas ang pinto. Ganun na lang ang pamumutla ko at nang nakangising si Anisyang bumungad sa harapan ko. Bigla ko nitong hinatak at saka sinara ang pinto. Bigla ko napangiwi ng hawakan nitong buhok. Ngayon, wala ka ng kakampi. Tingnan ko lang kung di ka lumod sa harapan ko. At saka ko nito tinulak. Nabitawan akong biglang panlilinis. Nakaupo lang sa ibabaw ng kama sa Senyorita Doreen. Nagtataka ako't wala doon si Senyorita Donita. Marahil tulog pa ito sa kwarto nito. Huwag, please, tama na. Pakiusap ko. Tumulo na lang bigla ang luha ko nang makitang may hawak itong sinturon. Bigla kong napaatras at napasandig sa pader. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi ako magustuhan ni Draco. Dahil malandi kang babae ka. Makati ka. At bigla nitong hinampas sa akin ang sinturon na ikinaigik ko. Tumama yun sa braso at balakang ko. Tama na po. Umiyak na wika ko. Ilang beses nitong hinampas sa akin ang sinturon. Halos mahirapan na akong huminga sa tindi ng sakit. Samantalang si Doreen para lang itong nanonood at hinahayaan lang ang ginagawa ng kaibigan nito. Malandi ka. Hampas lupang pulubi. Nang bigla akong tumakbo para makaiwas sa hampas nito sa akin. Ngunit ang bilis ng kamay nito at hinigit nitong mahabang buhok ko. Saan ka pupunta ha? Gigil na wika nito. Bigla ko nitong kinaladkad at tinulak ng malakas na ikinadapa ko. Oh God, nahintakutang iyak ko habang sapo ang tiyan. Gumapang ako ngunit pinatayo ako nito gamit ang kamay nitong nakahawak sa buhok ko. Hindi ako makakapayag na isang katulad mo lang ang papatulan ni Draco. Isa kang baliw. At hindi ko inasahan ang gagawin nito na sinikmuraan ako nito at ikinasinghap ko ng malakas. Sandali ako natigilan na halos lumuha ang mga mata ko sa pagkakatigagal. Patitibok ng puso'y sandali yatang huminto. Bigla ko napaluhod habang hawak-hawak ang tiyan. Sunod-sunod na tumulong luha sa mga mata ko. Nangatal ang buong katawan ko. Nabitawan ako nito nang makitang kalagayan ko. Ramdam kong namumutla ako ng mga oras na yun at paputol-putol ng paghinga ko. Ramdam kong sakit na sumirit sa tiyan ko. Anong ginawa mo? Tanong ni Doreen at gulat na napatitig sa akin. Kita kong pamumutla ng dalawa na may dugong dumaloy sa hita ko. Pareho silang napaatras. Napahawak din si Doreen sa bibig ko. Kita kong panginginig nitong bigla. Anong ginawa mo? Wala sa usapan to. Biglang singal nito sa kaibigan. Napayuko na ako. Pabigat ng pabigat ang paghinga ko. Ano nangyayari? Biglang lalaki ang mga mata ni Senyorita Donita. Napalapit ito sa akin. Anong ginawa niyo? Bakit siya dinudugo? Ramdam kong katarantahan nito. Hindi nakaimik ang dalawa. Ano? Napalakas ng boses nito. Hinawakan itong braso ng kambal. Si Celine, sa nanginginig na boses nito. Sinuntok niya sa sikmura. What? Hindi ko nagaanong maaninag ang mga ito sa nalalabo ko ng paningin. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Anisha. Nagtaka ako nang sumigaw si Donita. I'm sorry. Hinawakan ako ni Donita sa braso. Anong tinutunga-tunga mo dyan? Ramdam kong pagkainis ito. Inalalayan ako ng dalawang kambal hanggang sa sumigaw si Donita para makahingi ng tulong sa kasambahay. Ano pong nangyari? Boses ni Ate Lester, gumagaralgal yon. Sinapo nitong balakang. Diyos ko po, bakit ka dinudugo? Si Nanay Maria. Ramdam ko ang matinding takot nito. Dali niyo siya sa kwarto. Tatawagan ko lang ang doktor namin, si Donita. Umalis ka na muna, Anisha. Huling narinig ko bago ako mawala ng malay. Ramdam kong pagdaloy ng huling luha sa gilid ng pisngi ko. Ang anak ko. Sinikap kong imulat ang mga mata ko kahit na napakasakit noon. Ramdam kong hapdi sa kakaiyak ko kanina nang bigla akong matigilan. Nahawakan kong bigla ang tiyan ko. Akmang babangon ako nang may humawak sa braso ko. Kumunot ang noo ko. Isang lalaki na nakasuot ng puting damit. Kumustang pakiramdam mo? Hindi ako nakakibo. Ako ang doktor na tumingin sa kalagayan mo. Biglang nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Nasa isang tabi sa Ate Lester at Ella. Hanggang sa bigla ako napalunok. Pwede bang iwan niyo muna kami? Pakiusap ko sa dalawang kaibigan. Nagtatanong ang mga mata nito, ngunit sa huli pumayag din at lumabas ng kwarto. Tinignan kong doktor. Mataman din ito nakatitig sa akin. Dok, ang anak ko, tumulo kaagad ang luha sa mga mata ko. Ramdam kong panginginig ko. Yung lakas ng tibok ng puso ko parang hindi na normal. Isang buntong hiningang pinakawala nito.
Isang himalang nangyari sa'yo, iha. Isang buwan ka palang buntis at halos dugo pa lang ang nasa sinapupunan mo kung tutuusin. Pero sa awa ng Panginoon, ligtas ang anak mo. At saka ito bahagyang ngumiti. Bigla na lang ako napahagulhol sa harapan nito. Salamat po, Dok. Humikbing wika ko. Halos nag-uumapaw sa kagalakan ng puso ko. Binigyan pa ako ng pagkakataon at hindi ko sasayangin ang ibinigay niyang ito. Kailangan ko iligtas at ilayong anak ko para sa ikakabuti nito. Sinong ama ng bata, iha? Bigla ko napahinto sa pag-iyak. Titig na titig ito sa akin. Ramdam kong takot sa puso ko. Ilang beses ako napalnok. Dok, ipinaalam niyo po ba ito sa mga kasama ko? Tanong ko. Umiling ito na ikinahinga ko ng maluwag. May ipapakausap po sana ako sa inyo, Dok. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ko. Seryosong mukha ng doktor habang nakatitig sa akin. Isang tango ang pinakawala nito. Huwag niyo pong sasabihin kahit na kaninong kalagayan ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nanginginig ang labi ko. Kita kong pag-iwas ang tingin nito. Isa kang kasambahay dito. Sabay tingin sa damit na suot ko. Naguguluhan akong tumitig dito. At walang lalaki dito na pwedeng makabuntis sa'yo. Maliban sa anak ni Mr. De Silva. Si Draco. Biglang napaawang ang labi ko. Kinambol ng malakas ang dibdib ko. Hindi naman nakakapagtaka. Maganda ka at hindi halata sa'yo ni isa kang kasambahay. Nahirapan akong lumunok. Kaya pala balita ko. Halos napapadalas ang uwi ng binatang yon dito noon. Bigla ko napayoko. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sasabihin sa kanila. Hindi nila ako gusto para kay Draco. Natatakot po ko na baka mapahamak ng tuluyan ng anak namin. Nakayuko ako habang nakikiusap dito. Alam kong family doctor to ng mga De Silva pero sa nakikita ko sa mga mata nitong awa, umaasa ko mapapakatiwalaan ko to. Anong gagawin mo niyan? Instead na tanong nito sa akin, sa nalalabong mga mata, tinitigan ko to. Uuwi na lang po ako sa amin, pagsisinungaling ko. Kailangan ko ingatan ang pinagbubuntis ko. Sandali tong natahimik hanggang sa tumayo na to. Asahan mo na walang makakaalam ng lahat ng ito. Kung talagang mahal ka ni Draco, hahanapin ka niya saan ka man magtago. At kilala kong binatang yon, walang sino man ang makakahadlang kapag ginusto niyang isang bagay. Bigla itong ngumiti. Hindi ako kumibo. Anyway, congratulations. Mag-iingat ka palagi. At saka nito inabot ang ilang gamot. Umaasa ako makikita pa tayong muli. Pero sana sa magandang sitwasyon, yung tatawagan ako mismo ni Draco. Maghahulog ang wika nito sa akin. Salamat po talaga ng marami, Dok. Tumango ito. Maiwan na kita. Huwag mong kalilimutang inumin ang gamot na yan. Nanghina ako na pahinga. Hawak-hawak ang sariling tiyan. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ko. Patawarin mo ko, baby, kung ilalayo kita sa daddy mo. Malakas ako napahikbi. Ang sakit at ang bigat-bigat sa dibdib. Kung ipagtatapat ko to kay Draco, lalong magkakagulong lahat at baka sa tindi ng galit ni Ma'am Janine, baka itakwil pa nitong sariling anak at alisin ang karapatan sa lahat ng kaymanang meron sila. At hindi ko hayaan na mangyari yon sa nobyo. Tama nang ako lang ang nagdurusa. Dahil kasalanan ko naman ang lahat. Kung kami talagang tinakda para sa isa't isa, magtatagpo't magtatagpong landas namin. Bigla ko napalingon ng bumukas ang pinto. Si Ella at Ate Lester. Si Lynn, kinuha nitong kamay ko. Ano nangyarit dinugo ka? Pag-aalala ni Ate Lester. Ano ginawa ng mga babae na yun sa'yo? Gigil at nagalit na tanong ni Ella. Bahagya akong ngumiti. Ngiting walang kabuhay-buhay. Sinuntok ako sa sikmura. Ano? Biglang napatayo si Ella. Bakit ka pumayag? Sana lumaban ka. Bumaling dito ni Ate Lester. Ayaw nga niyang lumaban dahil ayaw niyang iwan si Senyorito. Ramdam ko na mabigat ditong kagustuhan ko manatili sa mansyon. Pero hindi mo kailangang pabayaan ang sarili mo. Tignan mong ginawa nila sa... Si Anisyang may kagagawa nito. Baliw na babaeng yun. Nanggigigil na bigkas ni Ella. Pasalamat siya at wala ako doon at talagang matitikman niyang galit ko. Ano kung palayasin kaysa sa inaapi ka ng ganyan? Namungay ang mga mata ko. Umupo ako tinawakan ng dalawang kamay ng mga to. Salamat sa inyo. Ang swerte ko na nagkaroon ako ng mga kaibigang katulad nyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Tumulong luha ko. Napayak na rin ang mga to. Bakit pakiramdam namin? Nagpapaalam ka na. Aalis ka na ba? Si Ella. Tahimik lang si Ate Lester. Alam ko naman na pabor dito na umalis ako. Bahagya akong ngumiti. Kung walang pagbabago, marahil oo. Buntis ka ba? Bigla ko natigilan sa tanong ni Ate Lester. Pati si Ella nagulantang. Buntis ka, Celine? Kaya ka ba dinugo? Nalalaki ang mga mata nito. Inirapan ko mga to kahit nang lakas-lakas ang tambol ng dibdib ko. Kung pwede nga lang para may mapag-iiwanan sa akin na sakaling umalis ako. Kaso hindi. At saka ngumiti ng matamlay. Hindi ko maaring ipagtapat sa mga ito. Baka madulas pa si Ella at masabi kay Nanay Len.
Ngunit ramdam ko may kutob si Ate Lester. Sa paraan ng titig at pananahimik nito. Kung sa bagay, itong mas matanda sa amin, mas marami nitong alam kaysa sa amin ni Ella. Sabay-sabay kami napalingon ng tumunog ang phone ko. Si Senyorito, sabay pa ng dalawa. Iwan niyo muna ako. Nang hina ako napahiga ulit. Tinitigan kong gwapong mukha nito na nakasave sa phone ko. Mahal na mahal kita, Draco. Patawarin mo sana ako sa gagawin ko. J. Hernandez, Sinawasan, Santa Cruz. Saan ang punta, ma'am? Bigla ako napalingon. Lumapit ako dito habang bitbit ang may kalakihang bag. Sa barangay Matoninong, Santa Cruz ho, Manong. Mabilis nung bumaba ng tricycle at kinuhang bag ko. Sakay na kayo, ma'am. 15 minuto bago tayo makakarating sa Matoninong. Habang tumatakbong tricycle, hindi ko maiwasang pagmasdan ng paligid. Mas maraming puno, mataas at matatayog, tunay ngang probinsyang napuntahan ko. Malayong malayo sa Kamaynilaan. Kung doon napakagulo, dito naman napakapayapa at mukhang safe naman ang lugar na to. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Napakurap ako nang uminit ang mga mata ko. Ramdam kong bigat sa dibdib na tuwing iniisip na iniwan ko ng tuluyan ang nobyo. Iniwan kong phone sa kama ko at nag-iwan ng maliit na papel para kay Nanay Len at sa dalawang kaibigan. Iniwan ko rin ang mga gamit na ibinigay sa akin ni Ma'am Janine. Dinala ko na lang din ang mga gamit na binigay sa akin ng nobyo ko. Ang totoo, pati yung teddy bear bitbit ko. Gusto kong isipin na itong kayakap ko sa tuwing matutulog ako. Laking pasalamat ko nga tinabi kong lahat ng pera na sinasahod ko noon sa mansyon ng mga De Silva. Ngunit alam ko hindi ito sasapat. Kaya kailangan ko maghanap ng trabaho dito. Sana nga lang meron. Probinsya pa naman ang lugar na to. Saan ka sa Matoninong, Iha? May kamag-anak ka ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita sa katandaan kong ito. Sabay ngiti ng tricycle driver. Gumiti ako dito. Kay Nanay Stella po. Tumangutangon naman ito. Hindi ko akalain na may kamag-anak siyang napakaganda. Palatak nito. Hindi na lang ako kumibo. Salamat po, Manong. Sabay abot ng bayad. Napalunok ako. Halos magkakatabi-tabi ang bahay sa probinsyang ito. Pansin ko pang ilang taong nagsisitinginan sa akin. Lumapit ako sa may gate. Tao po! Sino yan? Lumabas ang maliit na babae. Matanda na ito ngunit kakitaan pa rin ang lakas sa bawat kilos ko. Ako po yung matalik na kaibigan ni Ate Lester po, sabay lunok. Nakakunot ang noon ng matanda, nakasuot pa ito ng salamin. Ah, ikaw ba yun? Ako nga po, sabay ngiti ko dito, lumabas ito ng gate. Halika, ihahatid kita sa tutuluyan mo. Ako man kukunin itong bag sa akin na pigilan ko to. Kaya ko na po ito, Nanay Stella. Pansin ko na natigilan to hanggang sa mapangiti ito. Habang naglalakad kami, bigla itong nagsalita. Pasensya ka na, Iha, sa matutuluyan mo ha. Wala na akong ibang maibibigay sa yung tirahan eh. Naku, ayos lang po. Naglalakad kami ng ilang minuto. Pansin ko maraming farms sa bawat dinaraanan namin. May mga tao ring bumabati kay Nanay Stella at ang nakakatuwa. Sinasabi nitong kamag-anak ako nito. Isang bahay ang natanaw ko. May kalayuan to sa ibang bahay. May gate niyon pero gawa sa kawayan. Gawa sa kahoy ang bahay. Pasok ka, Iha. Bigla akong ginalang paningin sa buong kabahayan. Napakasimple lang pero malinis ang buong paligid. Okay lang ba ito sa'yo, Iha? Pansin ko na mukha itong nag-aalala. Mabilis akong ngumiti dito. Opo, Nanay Stella, mag-isa lang naman po ako. Malaki na nga po ito eh. Bumuntong hininga to. Kung ako ang tatanungin, hindi ka nababagay sa ganitong lugar, Iha. Mukha kang mayaman. Tinignan nitong kutis ko. Mahirap lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Sobrang salamat pa nga po ako at may matitirhan po. Tumingin to sa paligid. Ito ang magiging kwarto mo. Yung sa dulo, banyo yun. Di bomba lang ang tubig dito, Iha. Kung gusto mo ng mineral na tubig, may nagbebenta doon malapit sa amin. Tumangutangon naman ako. May maliit din na kusina. Okay na ba talaga ito sa'yo, Iha? Mabilis ko tong niyakap. Pansin ko natigilan to. Okay na po ito sa akin, Nanay Stella. Sobrang laki na pasasalamat ko po sa inyo at may matitiran po ko. Napakurap ako ng manubig ang mga mata ko. Kung hindi ko nakilala si Ate Lester, hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Totoo nga na napakabait at lambing mo. Sabay ngiti nito. Nilibot nitong paligid. Matagal na kasi itong bahay na ito, Iha. Pinaayos ko nga lang na makiusap sa akin ng apo kong yun. Ang tinutukoy nito si Ate Lester. Hanggang sa magpaalam na to, nagulat ito nang abutan ako ng pera. Para saan to, Iha? Libre lang ang pagtira mo dito. Bali babayaran mo lang ay yung sa kuryente. Sa tubig naman hindi na kailangan at di bomba naman ang ginagamit namin dito. Pasalamat ko po yan, Nanay Stella. Tanggapin niyo na po. Napakaliit lang po niyan. Balang araw mababayaran ko rin pong kabutihan na ginawa ninyo ni Ate Lester sa akin. Gumaralgal ang boses ko.
Napayuko rin ako. Pansin ko natigilan to. Hindi ko man alam ang takbo ng buhay mo, iha. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, bukal sa loob ko na tulungan ka. Ano man ang dahilan kung bakit napadpad ka rito sa probinsya namin. Hindi ko pang himasukan yun. Nahirapan akong lumunok ng haplusin itong buhok ko. Naalala ko tuloy si Nanay Len. Inihatid ko ito sa may gate na gawa sa kawayan. Pinaalam ko na sa kapitan ng pagdating mo rito, iha. Pumunta na rin ako sa bayan para ipaalam sa mayor natin ang pagtira mo dito. Sinabi ko rin na kamag-anak kita. Ako mang magsasalita ako na magsalita ulit ito. At wala kang dapat ikatakot kahit na mag-isa ka lang sa bahay nito. Ligtas ang lugar na to. May mga tanod na naglilibot tuwing gabi. Alam na ng lahat na kamag-anak kita. At walang mananakit sa'yo dahil kilalang kilala ko sa lugar na ito. Salamat po, Nanay Stella. Takot ang mga kabinataan dito na mambastos ang dalaga tsak nakulungan kaagad ang bagsak nila. Mahigpit ang mayor natin, ganun din si kapitan, kaya wala kang dapat na ikabahala. Nakahinga ako ng maluwag. Yun talagang iniisip ko kanina, paalis na sana ito nang may maalala ko. Nay, meron naman po siguro na pwedeng mapasukan na trabaho sa bayan, ano ho? Sagditong nag-isip, marami naman, iha, pero mababa lang ang sahod tapos saabutin ka pa ng maghapong trabaho. Ayos lang po yun. Ang mahalaga may panggastos ako sa araw-araw at may ibibigay po ako sa inyo. Nang bigla itong umiling. Sabi ko naman sa'yo, libre ang pagtira mo dito. Puntahan mo na lang ako kapag gusto mo na maghanap at mapapasukan at sasamahan kita. Maitanong ko na rin kay kapitan at baka may alam siya na pwede mong mapasukan. Pagkaalis nito, ginala kong paningin. May distansyang bawat bahay dito, hindi katulad ng dinaanan ko na dikit-dikit. Napangiti ako na makarinig ng tilaok ng manok. May mga aso din na tumatahol. Napansin ko rin ang pusa sa kabilang bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay at sinimulang ayusin ang ilang gamit. Laking pasalamat ko talaga at may maliit akong gas stove. Kompleto din sa gamit. May ilang plato, mangkok, kutsara, tinidor at tasa. May kaldero at kawali din. Kahit na lumang-luma ng mga yon, ayos lang sa akin. Sanay naman ako sa hirap. May isang balde at tabo rin na ipinapagamit sa pagligo. Pasalamat ako't nasa loob lang ng bahay ang banyo. May maliit nga rin na tambayan, yung terrace kung tawagin. Gawa rin sa kawayan at napangiti ako na makitang labas. Napapikit pa ako ng umihipang malakas. Ang ikinaganda ay may mga halaman sa bahay na to. Kailangan ko lang talagang ayusin para lalong gumanda. Karamihan dito nalililiman ng malalaking puno, kaya sariwang ihip ng hangin. Tanaw ko rin ang ilang farm, pansin kong karamihan sa barangay nito, pagsasaka ang hanap buhay. Lumabas ako para maghanap ng tindang mapagbibilihan ng bigas at delata na pwede kong maulam. Ikaw ba yung kamag-anak ni Nanay Stella? Wika ng dalaga. Ah, oo. Ikaw yung titira dyan? Sabi turo sa bahay na tinitirhan ko. Oo, ako nga po. Sabay ngiti. Naku, tamang-tama. Magkakaroon ako ng kausap. Masayang wika nito. Ako nga pala si Carlota. Sabay lahat ng kamay nito. Si Lynn, pakilala ko. Pwede naman akong tumambay sa'yo, hindi ba? Pwede tayong maging magkaibigan? Oo naman. Hindi ko na itagong kasiyahan. Yes, bukas pupunta ako sa'yo ha. Tumango ako rito sabay paalam. Bumili ako ng 5 kilong bigas, 5 dilata, mantika, sibuyas at bawang. Bumili na rin ako ng kape at isang supot ng tinapay. Habang nagluluto, bigla na lang ako natigilan. Bigla ako napatakbo sa loob ng CR at doon sumuka na sumuka. Halos maluha-luha ako. Nangihina akong napaupo hanggang sa kusang kumawala ang luha sa mga mata ko. Hanggang ngayon, daranasin ko pa rin ang paghihirap. Walang katuwang, walang kasakasama. Akala ko pa naman makakatakas na ako sa nakaraan ko. Maghapon ako naglinis mula sa loob hanggang sa labas. Diniligan ko rin ng mga halaman na halos natutuyo na. Marahil hindi ito naasikaso ni Nanay Stella. Hindi naman kasi ako pwedeng sa bahay nito at marami itong apo na nakatira doon. Maliit pa't makukulit, kaya pinili nitong patirahin ako sa lumang bahay. May kalayuan din ito sa kanila. Nasaya pa nga ito at may titira na raw sa lumang bahay nila. Mas okay naman ito sa akin. Mas gusto kong mapag-isa, malayo sa mga tao. 6:00 pa lang ng gabi, sinara ko ng pinto ng bahay. Laking pasalamat ko at may ilaw sa poste na malapit sa gate na gawa sa kawayan. 3 ilaw din ang gamit ko dito sa loob. Sa kwarto, sa kusina at sa banyo. Kaya kailangan ko magtipid at tsak na mataas ang bayarin sa kuryente. Napatitig ako sa higaan. Gawa din yun sa kawayan. Nilapag kong kumot sa malamig na kawayan sa kahumiga. Mabuti na lang at binigyan ako ng kumot at una ni Nanay Stella. Napakapayapa ng gabi. Tanging kuligdig lang ang naririnig ko. Bigla akong tumagilid. Niyakap ang malaking teddy bear. Hanggang sa pumatak ang ulan sa mga mata ko. Alam kong mga oras na to, tumatawag ng nobyo ko. At alam kong labis nito nag-aalala. At alam ko rin ng mga oras na to, nagsasayang mag-iinang yon sa pag-alis ko. Lalo ng babaeng Anisha na yun. Hahanapin mo kaya ako?
o kakalimutan mo ko dahil hindi ko tinupad ang pangakong hihintayin kita. Pero sana maisip mo kung bakit nagawa kong umalis. May takot sa puso kong isiping gagawa ng kasinungalingan ng pamilya nito tungkol sa pag-alis ko. Bahala ka na, Nanay Len. Napahikbi ako ng haplusin ko sariling tiyan. May takot sa puso ko na lalaki ang bata na walang anumang kagigisnan. Pero sa parte ng puso ko, umaasa pa rin ako na hanapin ako ni Draco. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.